Dalawang bagay na to, I hope naiintindihan ng karamihan. Yung dalawang bagay, yung pagsunod sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at yung ikhlas, sincerity. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din." At sila ay hindi namin inutusan maliban lamang sa pagsamba. Kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagsamba, andun na yun, yung pagsunod sa mga kautusan ni Allah at sa kanyang propeta. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Yung mukhlis, yung sincerity, at kasama ng pagsamba doon yung pagiging sincere natin. Yung pagiging matapat natin sa ating mga gawain na for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yanduru ila suwarikum wala ajsadikum walakin Allah yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan si Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya tumitingin sa panglabas namin ng tao. Suwarikum. Wa ajsadikum, sa kanilang mga katawan. Walakin Allah yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Subalit si Allah subhanahu wa ta'ala ay tumitingin siya sa mga gawain ng alipin, gawain at yung puso, sa puso. Dito niyo makikita ang kagandahan ng relihiyon ng Islam. Yung pagiging fair ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sa Islam, wala dito yung pangit. Pag pangit ka, hindi ka kasama sa mga ganda. Kapag may kapansanan ka, hindi ka mamali ni Allah. Kapag mayaman ka, mamali ka na lang, o gusto mga mahihirap, hindi mamali ni Allah. Hindi. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa banal na Quran, Inna akramakum 'indallahi atqakum. Pakinggan niyo mga sister. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sabi ng Allah, katotohanan, ang mas malapit sa akin kay Allah subhanahu wa ta'ala ay yung taong o yung aking alipin na may mas malaki ang takot. Takot Hindi sinabi Saudi, special na yan, na tao. O yung mga taga Mindanao, special na tao yan sa Islam. Tausog, marunong Maguindanao, balik Islam ka man. Hindi binamagad dito kung ano ka man. Basta meron ka takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, malapit ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganito ka-fair, ka-adil ang ating Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, ang isang alipin, ang isang Muslim, na wala siyang kaalaman o nagpabaya sa kanyang relihiyon. May marami kasing klaseng Muslim, ano? May Muslim sa pangalan, may Muslim na sa kasuotan, no? Pero sa gawain hindi sila makikita ng Muslim. Hindi naging Muslim. Ang Muslim, siya yung ang Muslim, talagang siya yung full submission to the will of Allah. No? Andun sa kanya yung tamang pagsunod sa mga kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga batas ni Allah. Nandun yun eh. Ngayon, kapag ang isang Muslim, marami tayong makikita Muslim na magmang. No? Maraming Muslim na magmang. Kaya, maraming Muslim na natutulad sa mga Hudyo. Na-ikwento ko ngayon sa mga sister ng mga nakaraan. Pero gusto kong ulitin para sa pangkalahatan. No? Ang sabi sa Surah Al-Fatiha, ang sabi sa Surah Al-Fatiha, ghairil maghdubi alaihim. Hindi sa yung maghdub, ibig sabihin nun yung mga isinumpa. Ang mga isinumpa dito na binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito yung mga Hudyo. No? Kasi bakit? Kasi, ang sabi ni Allah, ya'rifuna abna'ahum kama ya'rifuna abna'ahum. Sabi ni Allah. Nalalaman ng mga Hudyo, alam niyo mga Hudyo? Mga Jewish people. Ano yun? Saan sila mga nakatira? Sa Israel. Sa Israel yun sila nakatira. Ito, ang mga lahi na ito, yung mga lahi na titigas ang ulo. Matitigas ang ulo nila. Kaya sila isinumpa ni Allah. Kasi, bakit? Alam nila ang Islam. Alam nila ang Propeta Muhammad, ang pinakawalang propeta.
Kilala nila ang Allah. Pero ganun pa man, anong ginawa nila? Nagmatik sila. Kaya sinumpa sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, tulad ng, hindi rin sapat. Kagaya ng, minsan kasi doon sa amin, sa Pedro doon sa amin, may mga nakakausap akong mga Christian. Sabi nila, ang lahat ng relihiyon ay pare-pareho lang yan. Basta naniniwala ka sa nag-iisang Diyos, tapos na. Ang sabi ko naman sa kanila, kung ang babasayan mo ay paniniwala lamang, no? Eh, mas mahigit na kilala ni Iblis, ni Shaitan, ang Allah. Kasi bakit? Nakipag-dialogue po siya sa Allah. Diba? Bata magsusud kay Adam, ay nilikha mo lang siya sa sa putik, ako nilikha mo sa apoy. Diba? Ibig sabihin, kilala ni Iblis, kilala ni Shaitan, ang Allah, pero bakit pa rin siya nakapunta ng impyerno? Kasi wala sa kanya yung wala siyang pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? Anong pagkaiba nun sa mga Christian? Paniniwala nila, Diyos nag-iisa. Kung hindi naman tama yung pamaraan ng pamumuhay nila ayon sa itinuro ng mga propeta. Di ba? This is business din. Ang bagsak nila, lugi sila sa kabilang buhay. No. So, ang sabi ni Allah sa banal na Quran, وَلَوِ اتَّبَعْتَ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ آتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, at kung ang katotohanan ay nag-isang ayon sa kanilang ninanasa, masisira ang kalangitan at kalupaan at sa pagitan nito. Subalit binigyan natin sila ng mensahe. Aming pinatid sa kanila ang mensahe at ang mensahe nito ay kanilang pinabulaan. Sa madaling salita, kung ang susundin ng tao ang kanilang pagnanasa, kasi dito malimit, no? Bumabagsak ang tao. No? Sa kagustuhan niyang gawin ang bagay na kung saan ninanais niya. Ito, dito pa lang tayo bumabagsak. Ngayon, patungkol dito, sa bagay na ito, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga Quran, at kung ang katotohanan ay manggagaling sa kanilang sariling opinion, sariling pagnanasa, magkakaroon ng pasad. Pasad ibig sabihin yung kasiraan, no? Saan? Sa kalangitan at sa kalupaan. Allahu Akbar. Wa ma minna at sa kalawakan. Tingnan niyo, gaano katindi. Gaano katindi yung epekto na ang tao susundin niya ang kanyang sariling kagustuhan. Di ba? Napakatindi. Kung ang isang pagsabog ng isang missile, anong napakalakas na, sabi natin pinakamalaking missile sa ibang mundo. No, bilubog niya na isang bansa. Pero mas matindi pa rin mas matindi pa rin yung susundin ng isang tao ang kanyang sarili kaysa sa susundin niya ang pautusan ng tagapaglikha. Ganun katindi ang epekto nun. No. Ganun katindi ang kadelikaduhan ng gawain na yun. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Banal Quran, sa mga taong tinatalikuran ang reliyon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos niyang tanggapin na si Allah ang tunay na tagapaglikha at ang reliyong Islam ay ang kanyang relihiyon at pagkatapos nun ay kanyang tinalikuran. Ang sabi ni Allah sa Banal Quran, kung sino man ang tumalikod. Kung sino man ang tumalikod. O baliwalain ang pag-aalala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-aalala kay Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنَّهُ مَعِشَةً ضَنكًا. Magkakaroon siya ng masalimuot na pamumuhay dito sa ibabaw ng mundo. At gagawin namin sila sa kabilang buhay ng mga bulag. Mga bulag. Bulag isip mo na lang, nung isang taon mabulag dito sa ibabaw ng mundo. Anong saklap ang mangyayari sa buhay niya? Diba? Kapag isang tao na bulag, anong meron sa isip niya?
Di ba? Kawalan ng pag-asa. Kawalan ng pag-asa. Ito yung naidudulot ng isang bulag. No? So sa kabilang buhay, mayroon din palang bulag. No? At itong mga tao na to, sila yung tinukunya ng Subhanahu wa Ta'ala na binabayan ng Islam. Pagkatapos ng binabayan ng Islam, tinalikuran ng Islam, ito yung mga tao binanggit niya ng Subhanahu wa Ta'ala. Sila yung gagawin bulag niya ng Subhanahu wa Ta'ala. At hindi lang yun, dito sa ibabaw ng mundo, magkakaroon sila ng buhay na masalimuot. Wa'iyadu billah. Mga kapatid sa Islam, gusto kong ibahagi sa inyo yung hadith ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung tinuruan tayo ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung paano natin malalasak yung sarap ng pananampalataya. No? Meron pala ng hindi natin alam, tinuruan tayo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na paano natin makakamit yung sweetness, yung tamis, no, ng pananampalataya. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatul iman." Ayakun Allah wa Rasulahu ahabbu ilayhi mimma siwahuma. Wa ayyuhibbul mar'u la yuhibbu illa Allah wa an yakrahu an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yaqdhafa fin nar. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsasalita at ang sabi niya, tatlo bagay na para malasap natin yung sarap ng pananampalataya. Sarap ng pananampalataya. Unang-una, ang binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Ayakun Allah wa Rasulahu ahabbu ilayhi mimma siwahuma." Yung pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala, unang-una mamahalin natin si Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi ang pagmamahal dito, ang tinutukoy ng pagmamahal dito yung pagsunod. No. Minsan kasi dumarating sa punto na ang iman natin tumataas bumababa. Yajidu wa yanqus. Tumataas siya kapag gumagawa tayo ng mabuti. Bumababa siya kapag gumagawa tayo ng masama. Sa puntong ito, merong mga Muslim na minsan na ibebenta nila ang kanilang relihiyon. Hindi nila namamalayan yun. O kaya, mas binibigyan pa nila ng priority yung company, no? Example sa company, kaysa sa batas nila sa subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, meron tayong makikita dito. Nasaksyan ko mismo, ano? Ewan ko lang kung nagpunta ako kasi naghahanap ako ng trabaho, ano? So, nagpapasok ako ng mga CV. Ngayon, meron ako nakitang nagtanong ako doon sa isang receptionist, babae. Sabi ko, hiring ba kayo dito? Naghahanap akong trabaho. Tapos yung babae na yun, kadamit siya ng damit na, oo, sabi niya gano'n. Tapos sabi niya, Muslim ka? Sabi ko, oo, alhamdulillah. Sabi niya ako Muslim din eh. Sinabi niya, Muslim din ako. So, sabi ko, naisip ko, bakit ganyan ka? Ba't di ka nagsuot mga? Ba't di ka nangyayari? Sa puntong yun, yung pagiging Muslim niya, no? Hindi niya mas pinili yung trabaho kaysa sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, sino ba nagbibigay ng trabaho? Ang Allah. Diba? Sino ba nagbibigay ng biyaya? Ang Allah. Ang pangahawakan mo lang, takot. No? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Kung sino man ang matakot kay Allah subhanahu wa ta'ala, haqqa tuqatihi, yung tamang pagkatakot, ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, bibigyan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng mga bagay na mahihirap pagagangin ko ni Allah subhanahu wa ta'ala.
para sa kanya. Takwa lang, takot lang. No? So, sa punto na yun, hindi niya malarasak yung iman, no? Yung sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi bakit? Hindi niya minahalang, mas pinili niya yung trabaho niya. Yung utos ni Allah, binaniwala niya. O yan, billah. No? Sa punto na ito, 100% hindi niya malarasak yung iman at sinasabi ng Propeta Muhammad. Yung pagsunod doon sa, yung pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung unang-unang binanggit ng Propeta Muhammad para malasak natin yung iman. Ganun na rin sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung pagsunod sa kanya sa mga pautusan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, yung wa ayyuhibul mar'u la yuhibbu illallah. Ito na, ganito. Ang isang tao, hindi daw siya magmamahal liban na lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, magmamahal siya for the sake of Allah. Para lang kay Allah. Mag-aasawa siya for the sake of Allah. Andun pa rin yung intensyon na kung saan bubuo siya ng pamilya, mag-aasawa ako, bubuo ako ng pamilya na kung saan para sa sasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat ito ang magiging intensyon ng isang Muslim. No, for the sake of Allah. La yuhibbuhu, la yuhibbul mar'u illa wa yuhibbul mar'u la yuhibbu illa Allah. Na magmamahal siya ng isang tao, for the sake of Allah. Dahil pag ang lahat ng bagay sinimulan natin sa intensyon ng for the sake of Allah, magiging magandang takbo nito. No? Kasi sa intensyon tayo yung husgahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa intensyon. So, ang pangatlo na binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ayyakrahu ayya'uda bil kufri. At kinamumuhian niya, no, yung pagbalik sa dati niyang mga gawain. O kamumuhian niya yung mga dating baluktot niya mga gawain o yung Christian pa siya. No. Kasi minsan, yung mga Muslim na minsan nagkakwentuhan. Ganito ako dati, ganyan. Tuwang-tuwa pa siya. Parang yung dating mga nakaraan niya, mas pil na pil pa niyang ikwento. No? So, kung ipinalimot na sa inyo Allah subhanahu wa ta'ala yung mga bagay na yun, huwag na balikan. Kasi bakit? Yung kinalimutan siya na binigay, yung limot na binigay sa inyo Allah, rahma yun, biyaya yun. No? Biyaya yun. Kasi bakit? Pinalimot na sa inyo Allah yun. Ngayon, kapag binalik sa yun, bumalik sa isip mo at nasarapan ka, syaitan na yun. Dito, hindi mo maranasan, hindi mo mapil yung sweetness ng faith na binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No? Wa ayyakrahu. At kanyang kinamumuhian ang na mabalik siya sa pagiging kafir niya noon. Kama yakrahu ay yakhlifa finnar. Katulad ng pagkamuhi niyang isang tao na may tapon siya sa impyerno. Sino bang taong may gustong may tapon sa impyerno? Wala, di ba? Dapat ganun ang maramdaman ng isang mananampalataya. Ganun dapat maramdaman niya. No. Na hindi niya nababalik kahit mga gawain niya. Huwag niya, hanggat maaari, huwag niya na ikwento. Huwag niya na ikwento. Kasi ano yun eh, hanggat maaari, ay secret mo na yun. Hindi naman masarap balikan yun eh, kasi masamang gawain yun eh. Hanggat maaari, may mga naikwento sa atin ng mga, sa inyo, mga sister. At huwag na nang ikwento, no? Mas maganda pa. Kasi sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satara mu'minan, satara Allah yawmal qiyamah. Kung sino man satar ibig sabihin yung kurtina na ano, ito yung ang sitar kasi kurtina. Pagtakpan. Kung sino man ang pagtakpan, kung sino man ang pagtakpan niya ang kanyang kapatid sa mga kanyang pagkakamali, at sa kabilang buhay, si Allah subhanahu wa ta'ala, pagtatakpan niya siya. Allahu Akbar. So, hanggang alas 2 lang, ano? Okay, hanggang alas 2 lang.
Ngayon nagkaroon tayo ng konting kabutihan sa paliwanag na ito. Nadalahin mo kaya sa panuntahan na paano tayo kayo sa araw na ito. Naway ipagtipunti niya tayo sa kabilang buhay. Wa akhir da'wana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.